Welcome to Donmar TV News Channel. Sa lalawigan ng Cebu, tatlong mga presidentiables, abay, nandyan ngayon sa lalawigan ng Cebu. Ano kaya ang kanilang mga dahilan at gina rin ang kanilang makikipag-usap dyan sa mga local officials. Bombo Radio Cebu, Guayda, Bombo Radio Cebu. Pauula rin pa ni Presidential Warrant at former Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Cebu, lalong-lalo na ang economic hub nito sa pamamagitan ng mga mahalagang infrastruktura. Ito ang binitawag na pangako ni Marcos sa bisita nito kahapon dito sa lungsod ng Cebu. Sinabi niya na malaki ang papel ng Cebu sa kanyang development plan para sa bansa. Iginit ng presidential at dating anak ni late President Ferdinand Marcos na dating economic center ang Visayas at ang Cebu dito sa Visayas at ibang aspeto naman isa rin dito sa economic center sa buong bansa. Ito rin ang sabi niya na subalit iginiit ng dalawa na hindi plataforma sa eleksyon ang pinag-usapan nila kahapon sa pagbisita ng dating senator dito sa Cebu. Ating pakinggan si former senator at presidential Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Cebu is still the economic center of the Visayas. So we must continue to develop that. What I have been preoccupied with in the last few months is trying to find the way through for the Philippines, through COVID, after COVID, and the recovery of the economy. So Cebu being so prominent will certainly be a major part of that. So we will continue to develop Cebu with infrastructure development, and of course with, I think Cebu is ripe. Ang mga Cebuano have this very strong entrepreneurial spirit that we can take advantage of in making better deals with on the public-private sector, public-private sector sharing. Ating napakinggan na Bombo Radio Philippines, ating Senator Presidential ngayon na si Ferdinand Bongbong Marcos. No? Samantalang iginit ni Governor Garcia na matagal ng malalim ang pinagsamahan nila ni Marcos kung saan iginit nito na may sisterhood agreement ang Cebu at probinsya ng Ilocos Norte. Ating pakinggan naman si Cebu Governor Gwendolyn Garcia. If you would recall, I think it was in my third term, we have a sisterhood agreement with the province of Ilocos Norte. In fact, I visited Ilocos Norte, I think twice. The governor then was Governor Aimee Marcos. And so he also asked permission if he may go around Cebu, and of course I said yes. How could I say no? You know, Cebu and Ilocos are sister provinces. Di umano'y balitang kumpirmadong makakasana nga daw di umano ang Bongbong Marcos Duterte tandem sa darating na 2022 national election. Ito nga ay matapos ang walang tigil na panghihikayat na marami sa ating mga kababayan sa presidential daughter na si Davao City Mayor Risa Duterte Carpio na tumakbo na nga ito sa pagka-vice presidente ng Republika ng Pilipinas sa darating na 2022 national election. Ito ang balitang nagpagimbal sa mga taga-suporta ng mga taga-opposition dahil ayon di mo sa kanila ay talaga naman daw na walang laban ng kanilang mga manok sa darating na presidential election kung sakaling ang makakaengkwentro di umano nila ay walang iba kundi ang dating senador si Bongbong Marcos sa pagkapangulo ng Republika ng Pilipinas at ang presidential daughter naman na si Davao City Mayor Risa Duterte Carpio sa pagka-vice presidente ng Republika ng Pilipinas. Mainit na pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media ang di umano balitang kinumpirma na nga daw di umano ng marami sa ating mga kababayan na magkakaroon na nga ng Bongbong Marcos at Mayor Inday tandem sa darating na 2022 national election. Ito nga ay matapos ang walang humpay at walang tigil na ginagawang panghihikayat ng marami sa ating mga kababayan sa presidential daughter na si Davao City Mayor Risa Duterte Carpio na sana ay tumakbo na di umano ito bilang Vice Presidente ng Republika ng Pilipinas sa darating na 2022 national election. Matatandaan kamakailan lamang na palaging nanguna sa lahat ng presidential survey online ang presidential daughter na si Davao City Mayor
Mayor Lisa Tete Carpio at ang dating senador si Bongbong Marcos mapa-presidente man or mapa-vice presidente. Kaya ayon nga di mo sa marami sa ating mga kababayan ay kahit anong tatakbuhan daw ng dalawang ito mapa-presidente or vice president man ay sigurado di mo sila na mananalo ang dalawang ito kasi nga ay aprobado ito ng taong bayan at 95% sa buong Pilipinas ay sila ang gusto maging susunod na mga leader ng ating mahal na bayan. Ayon nga sa marami sa ating mga kababayan ay di umano'y sure win talagang maituturing kung tatakbo ang dalawang ito sa darating na 2022 national election kasi nga ay kahit ngayon pa nga ay hindi pa nakapirma ng kanyang COC or Certificate of Candidacy ang presidential daughter na si Davao City Mayor Lisa Tete Carpio ay ayon nga di mo sa kanila ay ibibigay daw di mo nila ang kanilang suporta at tiwala sa dating senador si Bongbong Marcos at sa presidential daughter na si Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio kasi nga ay ayon di mo sa kanila ay supporting both of them in this coming election is like securing the brighter future of our country. Kaya naman sisiguraduhin daw di mo nila na mananalo ang dalawang ito sa darating na 2022 national election. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan kung saan ay ayon nga di mo sa kanila na dapat daw magiging susunod nating leader ay yung katulad ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na matapang, matalino at totoo at tunay ang pagmamahal sa ating mahal na bayan. At kung ano man di mo na ipagpatuloy ang magagandang proyektong nasimulan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na talaga namang nakakatulong sa marami sa ating mga kababayan. Ayon nga di mo sa marami sa kanila ay ang tao daw na iyon ay walang iba kundi ang dating senador si Bongbong Marcos sa pagkapangulo ng Republika ng Pilipinas at ang presidential daughter naman na si Davao City Mayor Lisa Tete Carpio sa pagka-vice presidente ng Republika ng Pilipinas. Matapos nga naging balitang ito ay marami sa ating mga kababayan ngayon ang hindi napigilan kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinang at komento sa mundo ng social media. The netizens posted, ito na talagang tatapos sa mga dilawan at sa lahat mga sakim sa kapangyarihan at kurap na politiko na walang ibang hangad kundi ang pirahan ang taong bayan kasi ang tandem ni Marcos Duterte ay di isang tandem na ayaw sa mga ganon at alam na alam ko nang hindi nila hahayaan ng may mga abusadong politiko pa ang maghahari-harian sa ating mahal na bayan kasi alam na alam ko na ang tanging hangad lamang ng dalawang ito ay ang gawin ng mga bagay na talaga namang makakatulong sa pag-asenso ng mga Pilipino sa ating mahal na bayan. Kaya naman mensahe ko sa mga politikong abusado dyan sa kapangyarihan ngayon pa lamang ay mag-ready na kayo kasi nga kung mauupo na si Bongbong Marcos at Mayor Inday bilang susunod na leader ng Republika ng Pilipinas ay mawawala na lahat ng kurap, sakim at abusado sa kapangyarihan ng mga politiko na talaga namang maituturing na totoong salot na sumisira sa ating mahal na bayan. Hashtag tapos na kayo, hashtag Bongbong Marcos Duterte Tandem. OMG, Bongbong Marcos Duterte Tandem is like victory. Kaya I just really want to confirm na ngayon pa lang ay mananalo na ang dalawang ito kasi matagal ang mulat ang taong bayan at alam na namin kung sino talaga dapat ng mga taong dapat pagkatiwalaan at kung sino mga taong hindi dapat pagkatiwalaan. At isa na nga si Bongbong Marcos at Mayor Inday ang mga taong dapat pagkatiwalaan na maging susunod na leader ng ating mahal na bayan. Kaya kung sino man ang gustong bumangga sa dalawang ito ay kung sino man ang may balak na tumakbong Pangulo at Vice Presidente dyan ay huwag nyo na lang ituloy yan. Kasi ngayon pa lang ay sasabihin ko na mag-aaksaya lamang tayo ng pera, panahon at oras ninyo kasi hindi naman talaga kayo mananalo kasi hindi namin kayo sosuporta na tiboboto sa darating na 2022 national election kasi alam na namin ngayon pa lang kung sino ang mga taong iboboto namin at yun ay walang iba kundi ang dating senador si Bongbong Marcos bilang susunod na Pangulo ng ating mahal na bayan at si Mayor Inday naman bilang susunod na Vice Presidente ng Republika ng Pilipinas. Hashtag BBM Duterte Tandem is the best. Hashtag I will support both of them. I cannot really imagine how successful their country is pag silang dalawa na magiging susunod nating leader. Supporting Marcos Duterte Tandem is like paglalagay sa tamang kamay ang kinabukasan ng ating mahal na bayan. Kaya naman I will support both of them sa sisiguraduhin namin na mananalo ang dalawang ito sa darating na 2022 national election para masiguro na natin ang kinabukasan ng ating mahal na bayan. At super excited na maging leader na natin silang dalawa kasi I know na sobrang daming magagawa ng mga ito na sobrang daming projects for sure ang gagawin nila na talaga namang makakatulong sa ating mahal na bayan and I cannot really wait to see those. Kaya as early as now I confirm na I will support both of them no matter what lies at mga paninira pang ibabato sa kanila ng mga taga-opposition at kahit ano pang paninira na iyon ay hindi nila masisira ang tiwala ng mga Pilipino sa kasalukuyang pamahalaan lalong-lalo na kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte, Mayor Inday
Inday at Bongbong Marcos. Kaya I will have one message for everyone. Success is near to come for Mayor Inday and Bongbong Marcos for the country. And sa naging komento na ito na marami sa ating mga kababayan ay kumpirmadong kanilang di mo sinasabi na gustong-gusto talaga di mo nilang tumakbong Vice Presidente ng Republika ng Pilipinas ang presidential daughter ni si Davao City Mayor ni Sara Tete Carpio sa darating na 2022 national election. At makakatandem pa di mo niya ang dating senador si Bongbong Marcos kasi ayon di mo sa marami sa ating mga kababayan ay ang dalawa lamang doon na ito ang nagtataglay ng mga katangiang dapat taglay na magiging susunod nating leader ng ating mahal na bayan. At yun ay katangian daw di mo na iyon ay matapang, masipag at may totoo at tunay na pagmamahal sa ating mahal na bayan. Balat nga di mo na marami sa ating mga kababayan ay wag na lang daw talagang ituloy ng ibang mga presidentiables ang kanilang planong pagtakbong Pangulo sa darating na 2022 national election kasi ngayon pa lamang daw ay kanila nang kinukumpirma na alam na di mo nila kung sino mga taong kanilang sosuporta at iboboto sa darating na 2022 national election. At ayon nga di mo na sa walang iba kundi ang dating senador si Bongbong Marcos sa pagkapangulo ng Republika ng Pilipinas at ang presidential daughter naman na si Davao City Mayor ni Sara Tete Carpio sa pagka-vice presidente ng Republika ng Pilipinas.